Shansai! Siya nga pala, maraming salamat sa pagpunta mo sa party kagabi. At pasensya na kahit kagabi ko lang sinabi yung balak kong umalis. Sana nag-enjoy kayo sa party. Pumunta lang ako rito para kunin ang card ko. Pakiusap, Shin. Huwag ka nang tumuloy. Pwede ka namang mag-aral ng law dito. Shansai, may problema ba? Pakiusap, Shin. Alam ko wala akong karapatan na pigilan ka. Pero parang awa mo na. Huwag kang pumunta ng France. Para ito kay Watchley. Alam mo ba, mula nang makilala ko si Watchley, nagkaroon ako ng dahilan para pumasok sa eskwela. Kahit na alam ko kung gaano kanya kamahal. At ngayong aalis ka na, alam kong malulungkot siya at sasama ang loob. Ayokong malungkot sila eh. Dahil aalis ka na. Ayokong makita siya nahihirapan. Kaya, para kay Watchley, pwede bang dito ka na lang? Alam mo, naiintindihan ko ang damdamin mo. Pero hindi na ako pwedeng umurong. Buo na talagang pasya ko at hindi na magbabago. Napakahirap nito para sa akin. At kapag ginawa ko ito, magmumukha akong tanga. Shansai, Sige na, Shin. Dito ka na lang. Ako nang nakikiusap. Hindi ko alam kung paano ko pigilan. Sabihin mo lang at gagawin ko ang lahat-lahat. Kahit na imposible. Pakiusap. Huwag mong iwan si Watchley. Shansai, para sa akin, ang pagpapasya ay parang pagsha-shopping sa ibang bansa. Pag nakakita ka ng gusto mo at hindi mo binili, mawawala na yun sa'yo habang buhay. Pag umuwi ka sakay ng eroplano, maraming taong nagsasabing, sana ginawa mo yan, sana ginawa mo yan. Ayokong matulad sa kanila. Ayokong magsisi. Gusto kong tumayo at maglakad sa sarili kong mga paa kahit na malubak o maputik ang daan. Tatahakin ko yon dahil yon ang pinili ko. Gusto kong maging Teng Tan Chin. Hindi si Chin na mayaman at tagapagmana ng kumpanya. Kaya pupunta ako ng France. Kung kaya, yan ang pinili ko. Naiintindihan mo ba, Shansai? Chin, pasensya ka na. Kalimutan mo ng sinabi ko. Wala sa akin yon. Alam kong kaibigan kita. Ibang klase kang babae. Kaya naman kayang-kaya mo si Dao Ming Tse. Therefore, you take care now. Bye-bye. Hindi ko maiwasan na humanga sa kanya. Nasa kanya na ang lahat ng bagay na pinapangarap ko. Pero tinalikuran niya ang lahat ng yon para tuparin ang buhay na gusto niya. Ngayon alam ko na kung bakit kami nahal ni Watchley. Bakit mo ginawa yon? Sino nagsabing makiusap ka? Ba't mo sinabi yon? Ano ba talaga gusto mo mangyari? Ba't lumuhod ka pa sa kanya? Hindi ako makapaniwalang nagawa mo yun. Kasi nakita ko na nalulungkot ka. At baka hindi na ulit kayo magkita kahit Wala na kang pakialam!
Watchele, gusto ko... Sige na, umalis ka na! Lay, kung hindi mo mapigilan ang pagpatak ng luha mo, tumayo ka ng pabaligtad. Pag ginawa mo yon, babalik sa mga mata mo ang luha mo. Subukan mo, sinabi ko. Hindi ko siya mahanap. Kapag nakita mo siya, tawagan mo ako. Salamat. Wala talaga. Wala rin siya. Hindi siya dumating para maghatid kay Chin. Bakit? Ano ba yan? Regalo ko para kay Chin. Nagabala ka pa? Ano bang naman yan? Gusto mo makita? Oo naman. Pwede ba? O sige. Silipin mo na lang. Dahan-dahan lang. Baka masira. Pakihawakan muna. Dami sir. Wala ka talagang magawang magaling. Puro kakalokohan. Kung kasing mali din daw Binibigay mo minsan kay Chin. si Watchele, Sinaulo ka talaga. Akin na nga yan. hindi siya masyadong masasaktan sa pag-alis ni Chin. Kawawa naman siya. Teka, ano problema? Daoming sir, naranasan mo na bang magmahal? Magmahal? Bakit? Naisip ko lang, siguro ganun talaga ang tunay na pag-ibig. Pipigilin mo ang sarili mong damdamin. Hahayaan mo siyang lumayo at gawin ang lahat ng gusto niyang gawin. Hindi dapat maging makasarili. Di magtatagal, mawawala ang nararamdaman mo. At malilimutan mo na rin siya. Baliw ka! Kalokohan ang sinabi mong yan. Bakit mo siya pababayaan na iwanan ka? Paano kung bukas mamatay na siya? Hindi ka ba magsisisi? Kung ako sa'yo, susundan ko na lang siya. Teka, bakit bigla mo nga palang naitanong sa akin yan? Nakakagulat. Isang mababaw ang pangunawa, nagbitiw ng mabigat na salita. Naisip niya ang sagot sa problema naming dalawa ni Watchele. Naisip ko lang, hindi ka naman pala mababaw. Ngayon, alam mo na.